Courtesy resignation mula Undersecretary hanggang District Engineer. Yan ang unang utos ng bagong DPWH Secretary na si Vince Dizon para daw linisin ang kagawaran. Pinag-usapan na rin daw ang pagbalasa sa Philippine Contractors Accreditation Board na nagbibigay ng lisensya sa mga kontraktor. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Pinag-utos ni bagong Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pagpapabitiw sa lahat ng opisyal ng kagawaran mula sa mga undersecretary hanggang sa mga district engineer sa bansa. Alinsunod na rin daw sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat sila sasailalim sa pagsusuri. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Pinababago rin ni Dizon ang kalakaran sa pag-blacklist sa mga tiwaling kontraktor. Kung dati natatanggal din sa pagkaka-blacklist ang isang kontraktor makalipas ang ilang taon, ang gusto ni Dizon, habang buhay na silang banned sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang kontraktor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Kinausap na rin ni Dizon si Trade and Industry Secretary Cristina Roque para sa malawakang revamp sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim ng DTI. Nauna nang ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson ang tinawag niyang conflict of interest kung saan mismo mga taga-PCAB na nagbibigay ng lisensya ang sila rin mismo mga kontraktor na nakikinabang sa mga proyekto sa gobyerno. May alegasyon din na pangingikil sa pagbibigay ng lisensya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sabi ni PCAB Chairman Pericles Dakay, wala siyang government projects. Nagsasagawa na rin daw sila ng investigasyon ukol sa mga opisyal na nauugnay sa ilang government projects. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ng Construction Industry Authority of the Philippines sa contractor licensing system ng PCAB sa mga sinasabing anomalya at kumuha ng third-party watchdog para magsagawa ng review. Inihahanda na rin daw ni Pangulong Marcos ang isang kautosang bubuo ng isang independent commission na mag-iimbestiga at magpapanagot sa mga sangkot sa mga anomalya mga flood control projects. The independent commission will be the investigative arm so that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or i-ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control but all of the works of the workings within DPWH. Wala pang pinapangalanan kung sino ang mamumuno at mga bubuo ng komisyon. Pero may mga investigador, mga abogado, mga justice at prosecutor na susuri sa mga impormasyon at ebidensya at bubuo ng rekomendasyon para panagutin ang mga sangkot. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News.